Ang sarap ng panahon ngayon, sobrang lamig dahil nga maulan. Tila may bagyong parating o baka naman nakapasok na talaga yung bagyo na yan. Hindi natin alam. Kailangan natin makinig kay Ernie Baron ang pag-asa ng panahon. Pero wala na si Ernie Baron, pakinggan mo na lang ako ngayon. Baka may mapulot ka sa akin, hindi mo pa napupulot sa iba at pagbibigyan kita. Alam mo ba yon? Baka hindi mo pa alam. Malalaman mo rin yon kung patuloy kang makikinig sa aking sasabihin na puro kalokohan. Pero kahit papano, siguro merong konting kapupulutan ng pulutan. Ba, ibang klase niya. Pinagsasabi mo dyan, Alan. Teka nga. Totoong napakalamig talaga. Matutosin yan. Ang sarap matulog. Mamaluktot sa higaan. Maghapon. Yun nga lang. Paano na? Ang mga kumakalam na sikmura kung ikaw ay patuloy na nakahiga. Kaya kahit may bagyo, masama ang panahon. Pag hindi sinabing walang pasok ngayon, anong gagawin? Papasok pa rin. Dahil ikaw yung inaasahan ng iyong mga mahal sa buhay. Kaya, tara na. Pasok na muna. Upang sa ganon, kahit papano, kumita ng konting pera. Konting pera kasi nga hindi halos nagkakasya ang kinikita mo sa araw-araw dahil sa laki ng iyong pamilya. Ikaw ba naman? Wala ka ba namang ganang mag-anak eh? Pero okay lang yan. Alam mo ba, yung maraming anak ay napakasayang talaga. Dahil sila yung magbibigay ng saya sa loob ng tahanan natin kahit na kinakapos pa. Kapos sa maraming bagay, sa mga material na bagay, okay lang yan. Yung mahalaga, napapasaya mo sila kahit maliit ang iyong kinikita. Ang importante, hindi ka nanlalamang sa kapwa at mahalaga sa buhay yung lumalaban ng parehas para patuloy kang magtatagumpay. Di ba? Yun lang yung mga sikreto, mga simpleng sikreto na dapat ginagawa ng isang tao. Isang katao na katulad mo, katulad ko, na wala naman talagang masyadong halaga sa mundong ito. Dahil sa dami-dami ng mga tao, isa lang tayo sa mga alikabok na napadpad kung saan tayo naroon. Kaya anuman yung hirap ng buhay, patuloy lang natin gagawin sapagkat alam natin yun ang kinakailangan para sa nabuo nating pamilya na tayo yung inaasahan. Diba? Ganun talaga ang buhay. Kung minsan, sabi nila, nasa ibabaw, kung minsan, nasa ilalim, pero wag kang huminto sa ilalim, pilitin mo umahon para naman sa ganon, magkaroon ng konting ginhawa ang iyong mahal sa buhay. So, diba? Simple lang. Mahirap, pero patuloy kang lalaban at magsusumikap para sa kanila. Dahil isa ka nang tinatawag na mabuting ama. Mabuti nga ba? Sana lagi ngang mabuti ang iisipin mo para matawag kang laging mabuting ama. Ama ng isang tahanan na punong-puno ng saya kung ikaw ay nabubuhay ng parehas sa mundong ibabaw na wala kang sinasagasan at inaapakan na tao. Tandaan mo, hindi mahalagang yumaman kung manlalamang ka sa kapwa mo. Hindi mahalagang umasenso kung marami kang tinatapakang tao. Lagi mong tandaan na ang buhay ay maikli lamang. Kung mamadaliin mo, wala kang ibang pupuntahan. Alam mo na, dun sa huling hantungan. Kaya mamuhay ka ng parehas para maging maayos at maganda ang takbo ng buhay mo. Ganun din ang buong mong pamilya. Dahil makukuha mo yung respeto ng ibang tao kung ikaw ay marunong rumispeto sa ibang tao. Tama nga ba yun? Mga naiisip ko na yun. Hindi ko akalain pero naiisip ko lang talaga. Hindi ko rin gusto pero gusto ko na rin gawin
Baka nga naman kahit papano makapagbigay tayo ng konting inspirasyon sa iba. Dahil sa wala na akong magawa talaga sa buhay ko, hindi ko alam kung bakit din ako nandito sa larangan na to at ginagawa ko to upang bahagi ko sa inyo yung maliit lang naman, konting-konti na maaring baka naman makatulong sa ikaayos at ikabubuti ng buhay mo. At ng buhay ko, ng buhay nating lahat, gaya nating mga tinatawag na tatay, tito, kuya, o kahit na ano pang tawag dyan, bahala ka na. Ang importante, mabuhay ka ng ayon sa gusto mo at hindi sa gusto ng ibang tao. Dahil ikaw ay may sariling desisyon sa buhay, magdesisyon ka ng tama para sa sarili mo. Dahil yung desisyon mong tama, yun ang ikabubuti ng pamilya mo. Di ba? Good vibes lang tayo palagi para naman good vibes din ang paligid natin sa mundo na to.